So good day sa inyo mga boss. Maraming salamat pala sa pagbisita dito sa aking YouTube channel. And maraming salamat sa patuloy na nanonood ng mga reviews ko sa aking motor. So yun, sa mga hindi pa nakakapanood ng aking video, ay para sa inyo ang video na ito at tapusin niyo ito hanggang dulo. At i-share ko ulit sa inyo yung aking ginagamit ng motor na si Euro Icon 110cc. So wag na natin patagalin mga boss. Simulan na natin. Tara, let's go! So, isa-share ko lang pala sa inyo mga boss itong ginagamit ko. Hindi po ito Yamaha, hindi rin ito Honda, hindi ito Skygo, hindi rin ito Kymco, at hindi rin po ito Rusi. Sa mga hindi pa nakakaalam, yung ginagamit kong motor nga pala mga boss ay SYM brand. Ito nga pala si Keyway Icon 110cc. At pag-uusapan natin sa video na ito kung ano nga ba ang kagandahan ni Euro Icon 110cc unlike kay Honda Beat FI Honda Beat version 3. So yun mga boss, share ko lang muna sa inyo mga boss. Si Euro Icon 110cc natin mga boss is nabili ko siya noong March 3, 2023 no. So ilang months na rin si Euro Icon 110cc natin. So ang cc pala nito is 110cc at meron siyang fuel consumption na 4 liters no. So ang kagandahan pa dito kay Euro Icon 110cc is meron na po siyang passing light and pwede po natin siyang lagyan ng hazard. So bili lang tayo sa Shopee or sa online ng pang-connect para lagyan po natin siya ng hazard front and rear. So yun mga boss, si Euro Icon 110cc mga boss ay naka-gold na yung kanyang mags no, harap and likod. So makikita ninyo rito mga boss, ayan, ito po yung itsura po ni Euro Icon 110cc. So pagdating dito mga boss sa fairings niya rito sa harapan, makikita ninyo na napaka-forma, napaka-solid ng kanyang mukha dito. And ang ganda-ganda ng kanyang pagkaka-design dito para siyang transformer. And makikita ninyo yung ilaw niya, sobrang lakas kahit na sobrang liwanag na. So sobrang lakas. Hanggang dito mga boss, makikita ninyo na meron siyang ilaw no. So yun mga boss, ayan ano tayo rito? Ay naka-turn signal no. So yun mga boss, makikita ninyo rito sa gulong niya. Ayan, yung sukat ng gulong natin ay 80 by 90 no. So yun yung sukat ng gulong nito mga boss and naka-gold na siya. So sa harap mga boss, naka-disc brake. So napakaganda. So yung ating mga tornilyo rito naka-gold type mga boss. Ayan, hanggang dito mga boss naka-gold type. So pwede rin naman kayong mag-order niyan mga boss sa Shopee at saka sa mga motor shop no. So yun mga boss, napakaganda ng design nito. Ayan, may logo siya dito na Keyway. And dito mga boss, makikita niyo rito, yan yung kanyang brand no, na icon, Keyway Icon no. So dito mga boss, sa side niya, ayan makikita niyo yung logo niya dito na icon pa rin. Ang ganda. So naka Euro 3 siya mga boss. Ibig sabihin mga boss ng Euro 3 is upgraded na po siya at kalalabas lang po niya this 2023. So dito mga boss, ito yung niya, yung air filter no. So diyan pumapasok o diyan siya kumukuha ng hangin sa kanyang engine no. Yan. So yun, meron ditong brand na KEP, Keyway Extra Powered Engine no. So yun. Tapos dito mga boss, ang sukat nito mga boss, halos lahat ng parts nito sukat po siya ni Honda Beat FI Honda Beat version 3 no. So yun, meron siya ritong kickstart. Alam nyo ba mga boss kung bakit maganda yung kickstart? Kasi mga boss, once na yung battery ninyo is nagka-problema mga boss, pwede po ninyong gamitan ng kickstart. Unlike po sa mga bagong labas na motor ngayon mga boss na wala po siyang kickstart, kagaya na lamang nung nasa Landmark ako mga boss, yung gamit nung mama ay Honda Click. So nagkaroon ng problema yung battery niya mga boss at hindi niya mapagana yung kanyang motor. So yun yung advantage ni Euro Icon 110cc. Kahit pa paano may kickstart pa rin, para just in case na hindi gumana yung battery, aandar pa rin to sa tulong nitong kickstart na to. So yun nga sinasabi ko, dito sa rear niya is disc brake na po siya. And eto mga boss, ayan, sukat lang niya ng Honda Beat, lahat ng klase ng Honda Beat. Ayan, so yun, nakabili lang tayo nito, nasa 50 pesos lang to mga boss sa Shopee, ayan, sa online no. So yun mga boss, napakaangas ng kanyang turn signal dito. Ayan, parang kamukha ng Honda Click no.
So ito, naka halogen type, ang ganda ng itsura niya. Kahit na walang ilaw, parang umiilaw pa rin mga boss. And sa bracket mga boss, ito mga boss, sa bracket natin mga boss, pang Honda Beat, lahat ng klase ng Honda Beat. Ayan, so pasok na pasok yung ganitong bracket, no. So ang dami kasi nagtatanong sa akin, so saan daw ba ako nakabili ng bracket? So nakabili nga ako ng bracket mga boss, is sa motor shop lang. And ito mga boss, ayan, nabili lang din natin to sa motor shop. Ayan, so nakalimutan ko na yung sukat nito mga boss. Pero ito mga boss ay nasa 500 pesos lang to. So napakaganda ng itsura niya mga boss. So ito naman mga boss, ayan, itong cover na ito, pang Honda Beat, click at saka Honda Beat. Lahat ng klase ng Honda Beat mga boss. So nasa 50 pesos lang to. So yun mga boss, naka golden type na yung ano niya, yung mga tornilyo niya, no. Mga boss, sa ano niya, sa ayan, dito sa manubela niya makikita ninyo rito bakit iba yung kulay, which is bumili lang tayo niyan sa Shopee, no. So yun, meron pong search lang yung Icon Accessories, makakabili po kayo ng sukat po para po dito sa infotainment system nito. Ayan, so yun, naka digital na rin. And tapos yun, makikita ninyo rito, ayan, wala na rin pala akong gas, no, pero kaya pang tumakbo ng bikutan yan, balikan. So nasa 8,774.7 yung kanyang odometer, and yun, naka-turn signal nga. So yun mga boss, ito nga yung sinasabi ko, ang kagandahan, meron siyang kill switch. Meron siyang kill switch dito mga boss, na which is pagka namatay yung inyong makina, and press nyo lang to, and yun mga boss, ito yung kanyang push start, and ito yung kanyang busina. Ayan, so ito yung passing light niya mga boss. Ayan, yun yung passing light niya, makikita ninyo rito. Ayan, ito yung passing light niya mga boss. Yan yung passing light. And mga boss, ayan, ito yung turn signal niya. And nakagandahan dito mga boss, pinaka nagustuhan ko talaga dito kay Icon 110cc, napakalalim ng kanyang, kumbaga sa ano, yung bulsa niya, no. Ayan yung kanya, ayan, pwede kayo maglagay dito ng dalawang malalaking tubig. And also mga boss, yun, sukat na sukat yung cellphone niyo dito. And ang kagandahan mga boss is pwede kayong mag-charge dito kasi meron na po siyang USB charger. Unlike po sa ibang motor kagaya ng Honda Beat, yung version 1 nila, parang wala pa yung USB charger, so magpapalagay ka pa. Yung Mio ay wala rin yung USB charger, no. So unlike dito talaga kay Honda Click, kay Euro Icon 110cc, na grabe talaga yung specs nito. So napakalupit ng specs nito guys. So yun. So guys, pagdating sa takbo nito guys, wala kayong masasabi sa tinakbo nito kasi kaya niyang mang-iwan pang long drive ng NMAX tsaka PCX or yung mga matataas sa CC. Kaya niyang mang-iwan boss. Kasi napaka-solid ng takbo nito mga boss. Dahil nasubukan ko na ito nung unang-unang ginamit ko ito guys sa Rosario, Batangas. Halos nasa 160 kilometers yung Rosario, Batangas. And grabe, nakita ko yung tuling niya tsaka yung consistent niyang manakbo. Halos yung bahay ng tropa namin mga boss is bundok pa, and inakyat ko pa to ng bundok mga boss, pero hindi ako pinahiya. Ni Euro Icon 110cc, grabe yung engine niya, grabe yung hatak niya, kahit na may angkas pa, panis na panis sa paahon. And sunod na tinakbo nito mga boss ay Tanay Rizal. Hindi naman sa pagmamayabang mga boss, panoorin nyo na lang yung mga rides ko dyan sa aking YouTube channel. Ayan, daan ako ng Bikutan, C6, Taytay, Antipolo, Tanay Rizal. Tapos pauwi na namin mga boss is daan kami ng Marilaki, Antipolo, and pabalik na ulit C6. Ayan, hanggang sa makabalik na ako ng Muntinlupa mga boss. So grabe guys, so maraming mga nambabash bakit daw hindi pa branded yung kinuha natin, no. So maganda naman yung branded mga boss, especially kung meron kayong budget. Napakaganda naman ng branded. Pero sa mga hindi pa nakakakilala kay SYM, kay Euro Icon 110cc is grabe na yung upgraded nito kumpara sa mga ibang branded na low cc lang yung kanilang motor. So ang kagandahan kasi nito mga boss, kaya pwede siya talagang pang long drive, at talagang pang long drive siya dahil naka-carb type siya. Yan yung advantage ng carb type sa long drive. Hindi mag-iinit yung engine niyo kasi nga carb type po siya. Ayan. So the more na umaandar siya mga boss is lumalamig po yung kanyang engine dahil meron siyang LEC po dito. Parang siya yung nagsusupply ng hangin anytime na aandar po siya. Unlike po sa mga computer box na high-end na ngayon, na once nagkaroon ng diferensya yun, yung coolant ninyo,
is pwedeng agad masiraan kayo ng makina, no? So yun yung advantage ng carb type pa rin na upgraded ngayon 2023 season, no? So grabe guys yung mga tinakbo nito. Nasubukan ko na, may angkas pa tayo na medyo mabigat pero kinaya pa rin sa paahon dito sa Antipolo. Grabe guys, sa Tanay, Rizal. Grabe yung mga paahon na dinadaanan namin. Pero as is mga boss, kayang-kaya ng Euro Icon 110cc. Kaya mare-recommend ako guys sa inyo si Euro Icon 110cc sa pangaraw-araw ninyong pinupuntahan, like sa trabaho, pamalengke, or nagra-rides kayo, or pumupunta kayo sa mga malalayong lugar. Ayan, para unwind, makapag-relieve ng stress. So mare-recommend ako sa inyo si Euro Icon 110cc mga boss, kasi napaka-solid, napakatibay, and napakamura lang ng price guys. So yun guys, sa mga nag-comment guys, so pwede ko ilagay yung link guys, and as is mga boss, andyan sa comment section guys kung paano kayo makaka-avail at ano mga requirements ng motor na ito. And sana mga boss, marami kayong natutunan sa video ko na ito. At kung gusto nyo pa ng mga ibang content ko dito kay Euro Icon 110cc, mag-comment lang kayo at pwede ko tong i-test drive sa inyo, at para makita nyo yung bilis, kung gaano nga ba ka-consistent ang bilis ni Euro Icon 110cc pagdating sa city at sa off-road or sa mga malalayong lugar. So thank you so much sa inyo mga boss, and ingat kayo sa pagmumotor ninyo, and ride safe always, and yun lang. So ingat palagi, and God bless.